Mayong hapon sa mga kaigsunan natong taga Kabantian ug mga kadangpan sa tibuok Davao City. Natat karon dinhi sa opisina sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Kabantian din pagamustahan nato ang atuang kaigsunan nato ang bagway lamang na nakasugakod sa 100 ka adlaw isip SK chairperson. Atong kamustahon karon ang atong halandong SK chairperson John Zane Desiree Galvez. Mayong hapon, Chair. Good afternoon, Sir Carlo. Yes, so salamat kayo sa paghatag og panahon nga gitagana kanamo dinhi sa atong programa. Kumusta naman ang imuhang pagpaningkamot isip SK Chairwoman sa Barangay Kabantian? First of all, okay lang with my, of course, pinaagi sa tabang sa ako ang mga kagawad. So far, smooth sailing ang amo ang pamalakad diri. Actually, ang amo ang focus karon is donations kasi dili pa wala pa na review ang amo ang budget sa city budget. So for now, courtesy lang sa mga schools and naga-help me kung unsa among matabang, and of course kanang dili man jud maiwasan ang mga solicitations kana dira mi naga-focus, but we ginasure pud namo na pag maghatag mig soli na pud jud kanang mga mga donations na kanang kailangan ng mga documents para dili pud mi masami sa commission on audit. So ihatag pud nako ang time kay kagawad para asay. So karon ay magpailala sa day ko, ako dai si Beverly sa Burgos, isa ka Sangguniang Kabataang member diri sa Kabantian. So karon sa question ni Sir Carlo kung kamusta nami karon kay kanang hinay-hinay na naga-adjust, hinay-hinay na nagaila-ila sa mga sarili naman sa mga kauban. Tapos karon nalipay mi kay daghag nagaadto sa mga mga eskwelahan, labi na sa kanang recently kay ang LPU nag-adto diri para ma-help na mo silang pag-conduct sa activities. Tapos mga taga-Ateneo pod, which is in that way kay hinahinay namo na mahimong successfully lang event pinaagi sa SK Kabantian. So makatabang mi pamaagi sa mga pa-snack sa venue ug sa kanang usahay pod ang uban kay sa speaker. In that way kay hinahinay na kanang matagaan na mo o kanang makatabang mi sa ana lang na way kay karon as what chairman said, dili pa mi maka po jud event kay tungod sa wala pa na akatong budget. So mo to siya unta pohon pag maka naanami kanang budget jud from the government is that ma-fulfill na namo tong mga PPAs na gusto i-implement diri sa Barangay Kabantian. Okay, so since the first day, mga last year pa no, inyong sa transition from the previous SK Chairwoman or SK Chairperson din nga barangay, kumusta naman unsa may mga challenges nato in terms of pag-turnover sa mga paperworks and especially sa mga future projects na inyong implement dinhi sa tuang Barangay Kabantian? So far, okay man ang transition. Though, naadyo yung mga adjustments, lisod kasi most of us sa council is new. And wala kaayo may mga idea, of course. And as the time goes by, naga-learn man pod mi, especially ang mga paperworks ni secretary and ni treasurer. Especially jud si treasurer kay ang iyaha is money involved. So dira pod mi naglisod kaayo. So and murag careful pud kaayo ko as SK chairperson kay dili ko gusto na naay mga maging problema buhon sa amo ang mga paperworks, especially if money involved siya. So very sensitive kaayo ko sa works ako ang treasurer kay dili ko gusto na naay mga sami again sa COA, dili ko gusto na mabalik sa ako ang mga magiging mali sa ako ang treasurer. So kato to summarize no, dili ingon anak ka, I mean lisod siya but we are enjoying it man kasi gigusto namo dagan, and kato ang among plan is to help. So anak lagi sila na kapag love nimo or gusto nimo ang imong ginabuhat, dali na lang ang tanan maski pag unsa na mga challenges ang imuhang maagian. So kato lang. What?
in your first day sa imuhang pagka-SK kagawad unsay atong mga challenges and then also sa atong mga kabatan-unan nga imo nga nakahimamat sa Barangay Kabantian and every purok na inyong nga mabisitahan. About ana sir, siguro one of the challenges na dili siya challenge sa kanang ako ang as kagawad, pero ako manggod kay isa ko sa graduating student, so kana ang pinaka-challenging sa karon how na ko i-manage ang time. Pero katong first days, siguro mga first month sa paglingkod as Sangguniang Kabataang member, kato na mga times kay naaman goy ka ng kailangan ng mga ipang turnover ng mga BP apparatus, mga first aid kits. So in that way kay as chairmanship sa kaning health na committee, kay ako ang isa sa mga naghatag, kauban ang barangay kagawad po at that time nag-turnover sa health center, sa mga schools, sa mga establishments here sa Barangay Kabantian para ma-turnover tong mga gikan sa last council ng mga gamit. Sa challenges po, nalipay po ko kay daghang mga kabatan una na naga-reach out sa AMOA kung like for example na sila mga suggestions na kiniwad kining nice ni siya i-implement sa SK, no. So in that way bisan kanang small suggestions na mausapan sa council, so mahatagan na mugway naga problem analysis me on how to cope up with their suggestions, on how to kanagong make it into reality kumbaga. So unta padayon na siya na maging active ang Kabantian sa mga events na amo ang na-implement pohon. Oh, anyway, ulahi lang na pangutana kay kadaghanan sa tong mga kabatan-unan sa Barangay Kabantian, and of course we cannot prevent such issues na hangtod karon di paghihapon kadawat pero nahuman naman God since you're the incumbent SK. O sige imong maingon sa mga taong dili gihapon kadawat, but of course with the things na atwang ihatag na suportahan ang mga proyektong tinguha ni Kapitan Nilo Cabiles sa Barangay Kabantian. Siguro ang message for them is dili na kayo siya ingon anak ka maka-affect sa ako since wala naman tapos na ang tingog na sa kabatan-unan ang nag-prevail gani nga kami na nakadaog na me, but of course dili na mo na ginabaliwala since I don't want to fail them. Dili ko gusto ma-fail ang mga nag-trust sa ako. Though nadjay times na ang bash, ang kanang mga negative na mga maingon sa ako, sa among council, dili jud na siya maiwasan. But ang ako ang ginaisip lang jud, actually dili naman ako kailangan na unsa akong message sa ila, but i-share na lang nako kung unsa ang kung coping mechanism. Siguro ginaisip na lang nako na I don't want to please you. Kung bash ka, okay, mang bash ka dira. But dili na ko kailangan i-prove or explain akong sarili sa imuha. It's because wala man ko nidagan diri para i-please ka. Wala ko nidagan diri para kanang itagdon ka, kundi nagdagan ko because balik ta sa akong objective before na nagdagan ko because I want to help. Kana lang akong objective. So gusto ko dira mag-focus, and I don't want to fail the people nga nagsalig sa ako. And I am so thankful ana because wala ko diri karon kung dili pud tungod sa mga kabatan-unan sa mga kabatan-unan nga nisalig sa ako. Kato lang. Okay, what? Ay. Siguro additional na lang pod. Siguro before murag hot issue siya, pero karon kay murag kanang very minimal na lang namong madunggan, and dili jud siya maiwasan kay tungod murag naa-adyoy maingon ang mga tao man jud good. So pasagdan lang dili hunahon, dili abot sa utok ug dili abot sa heart, kay ikaw lang man gihapon as a public servant ang maapektuhan. So if ever na ay mga butang na dili jud maiwasan storyahan og tarong storyahan og i-reach out ang mga tao para may bal-an nimo kung unsay lang concerns, basin naa jud day kay nabuhat, or basin naa jud sila gusto pud na ipaabot sa imuha na dili nila maabot-abot kay tungod nag-unang ilang kasuko god. So in that way siguro mas pilion gyapon nato mas hunaon gyapon nato nga ta naabot diri o mas hunaon nato nga mas dapat mas makatabang ta ug dili ta kanang
maabot sa point na kanang mag-abot na jud na kanang kailangan na kanang naanay kailangan i-resolve sa kataas-taasan god. So ana siya storyag tarong, proper communication kana og mao lang ta siya sir. Kung dagan kayong salamat, SK Chairwoman Janzing Galvez, imong panahon, nabi na Kagawad Burgos, hello, salamat kayo. Mao kato ang atuwa nga katikanan dinhi sa SK office sa Barangay Kabantian, Davao City. Kini ang inyong ubos nga lagad ang inyong kadangpan, Carlo Doler, ang inyong kadangpan sa balita Barangay Kabantian, Davao City.